mo ba ilang ang buhay sa abroad? Akala mo ba easy lang ang work dahil ako'y laging nakangiti sa selfie post? Akala mo lang pero hindi mo alam ang hirap na aming kinasasadlakan, pangungulila at pangangambang nararamdaman. Oh baby, malapit na akong ma-overstay. Binubola-bola mong ako'y bagong bayani, tagapagsalba ng ating economy. Ngunit nasaan ka tuwing kailangan kita? Ginagawa mo lang akong gatasang baka. Kinakaltasan na nga ang bawat remittance. May mandatory payment pa sa PhilHealth Insurance. Bayaring walang kwenta pati pag-ibig at OWA. Hassle pa sa holiday itong lecheng o easy. Gustong gusto kong tuluyan na uuwi na may bitbit na pag-asang matamis na ngiti. Ayoko na dito pero paano ito? Lugmok pa rin sa krisis ang bayan ko. Ako'y sabik na muling makabalik. Mga mahal sa buhay ay mayakap ng mahigpit. Ngunit ako'y nangangapang pagdating ng panahon. Ako'y iuwing abo at nakakahon. Madalang pera ay nilalamo ng inflation. Malaki ang kita pero wala namang maipon. Sobrang higpit na nitong aking sinturon, pero kulang pa rin ang budget para sa bakasyon. Sadlak sa hirap ang sambayan ng Pilipino. Mababa ang sahod, ang daming walang trabaho. Magsasaka ay gutom at walang sariling lupa. Tayo'y binibenta ng mura sa ibang bansa. Gustong gusto kong tuluyan ng umuwi na may bitbit na pag-asa at matamis na ngiti. Ayoko na dito pero paano ito? Lugmok pa rin sa krisis ang bayan ko. Ako'y sabik na muling makabalik. Mga mahal sa buhay ay mayakap ng mahigpit. Ngunit ako'y nangangambang pagdating ng panahon. Ako'y iuwing abo at nakakahon. Hanggat ang Pinas ay pinaghaharian, mga dayuhan at ganit na iilan. Hanggat ang tatlong salot sa lipunay nariyan, di tayo makakaahon sa kahirapan. Magpapatuloy ang sapilitang migrasyon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kaya ngayon ang panahon upang tayo'y bumangon. Mga migrante, ang tunay na pagbabago ay isulong. Ang pangarap nating tuluyan ng umuwi na may bitbit na pag-asa at matamis na ngiti ay ating makakamtan sa patuloy na paglaban. Pawiin ang mga ugat ng kahirapan at di na tayo muling mahihiwalay sa piling ng ating mga mahal sa buhay. Ating papalayin ang masaganang bukas, ang malaya at mapayapang Pilipinas. Ating papalayin ang masaganang bukas, ang malaya at mapayapang Pilipinas. Maraming issue ang tinalakay sa nakaraang, maraming issue ang nangyari. At ika nga ay naging mainit sa ang usapin sa social media at saka sa mainstream media. At saka hindi lamang yan, ika nga ay pinag-usapan at ika nga ay pinagpiestahan. Hindi lamang sa social media, sa TV, sa radyo, kundi sa bawat sulok ng ating lipunan. So ngayon pong gabi,
iahatid po na kasama natin si Cap Dits kung ano ang konteksto ng ating tatalakayin ngayong gabi. Cap Dits? Okay, gaya nga nung sinabi ni Cap Edwin, itong ano natin ngayon, sabi nating broadcast natin ngayong gabi ay parang part 2 nung isang linggo dahil ang daming kasunod na mga pangyayari. So ang ating tema ngayon ay pagtatago, pagtakas at pagkadakip, pag-aresto mula sa ICC. Kailan kaya? Sa konteksto po, sadya nang ang uso ang tagu-taguan, ang mahuli sana magsabi kung sino ang tumaya. Sa nakalipas na mga araw, magkakasunod na naaresto sina Sheila Guo at Cassandra Ong, Alice Guo at Pastor Kibuloy ng KOJC. May mga lumutang pangangpahayag base sa mga isinasagawang investigasyon at Senate hearing na may mga kasabwat na taong gobyerno at mga ahensya at maging ang bansang China sa pagtakas patungo sa kalapit na bansa ng Malaysia at Indonesia. Mabuti at nagbunga ang pakipag-ugnayan sa gobyerno at kapulisan ng mga naturang bansa kung kaya't naibilik sila dito sa Pilipinas. Sa kaso naman ni Pastor Kibuloy na mahigit 2 linggong pinaghahanap at binantayan din sa kanilang KOJC compound sa Davao City, bagamat pinaliligiran ito ng mga panatikong tagasunod, doon na nga ito natagpuan at nahuli. Pinagpipilitan pa rin ng mga kapanalig ni Kibuloy na ito ay di inaresto kundi sumuko alang-alang sa kanilang kapatiran. Nakaabang din ang kanyang mga kaso na nakasampa sa Estados Unidos. Sa ngayon ay may mga hearing na isnasagawa upang makakuha ng mga impormasyon kung sino at ano ang nasa likod ng kanilang pagtakas at pagtatago. Sa mga pangyayaring ito, nasa sa isip tuloy ng karamihan kung kailan naman kaya ang pag-aresto ng ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kasamang iba pang mga akusado. Kung may buti mang idinulot ang mga kaganapang ito, masasabing nakatulong upang makapagpamulat sa mga dating nabubulagan. Bukod sa nababantad ang mga sabwatan ng mga taong malawak ang interes sa kapangyarihan at kayamanan. Okay. Yun. Kita naman natin sa konteksto na binasa ni Cap Dits, talagang ikangay mayaman. Mayaman ang ating tatalakayin. Yung Marami. Sabi nga, kumbaga sa ulam, eat all you can. Tayo ngayong gabi, no? At dahil eat all you can tayo ngayong gabi, kailangan natin ng isang kasama, kasamang hihimay at tatalakay sa mga usapin nangyari sa nakaraang 3 linggo sa ating bayan sa Pilipinas. Ito naman po hindi na iba sa ating programa at hindi rin kaiba sa ating mga OFW dito sa Europa at sa mga panig ng mundo. Wala na pong maraming pang introduction. Ang ating pong guest ngayong gabi, natatalakay at hihimay sa mga usaping pambayan. Ang Migrante Europe Chairperson po, walang iba po, si kasamang Gary Martinez. Maraming salamat at magandang gabi sa iyo, kasamang Gary Martinez. Welcome, Cap Gary. Nakamute ka. Unmute. Uulitin mo yung pagbati mo, Cap Gary. Yan. Yan po. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Cap Edwin, Cap Dits. Sa ating po mga tagapakinig sa buong mundo na po at lalo na sa ating bansang Pilipinas. Okay. Tulad na nabanggit ko kanina, Cap Gary, inustorbo ka namin ngayong gabi dahil alam mo ba naman hindi naman ligit sa ating lahat kung ano yung mga pangyayari sa nakaraang 2-3 linggo. 16 days nga yung naging bakbakan dun sa Davao sa KOJC. Pero bago yan, nakadetalye naman yung mga pangyayari sa ating bansa. Pwede ba umpisahan ko na sa iyo ngayon? Umpisa natin doon sa masalimuot, kontrobersyal na usapin ng Pogo. At doon sa nagtago, tumakas sa Pilipinas at nahuli sa Thailand na si dating Mayor Alice Guo. Sa Indonesia nahuli. Sa Indonesia, excuse me. Sheila Guo, Cassandra Ong, and Alice Guo equals Pogo. Maraming kwento pero isa ang tinutungo. Na ang Pogo ay kakibat ng sindikato, Chinese triad, at korupsyon ng mga tauhan ng nakaraang gobyerno. Tauhan ng nakaraang gobyerno ang itinuturo batay sa mga ebidensya at investigasyon. Saan pupunta ang investigasyon ng Pogo sa Senado at kung ano man yung magiging resulta ng investigasyon ng PAOK sa Presidential Anti-Organization Crime Group na yan, Cap Gary, ano sa palagay mo? Sana hindi ningas kugot. Siyempre, natutuwa tayo sa mga development na ito.
Pero magandang bumalik tayo ng ilang taon bago Okay. nagkaroon ng mga pagdinig. Ano nga ba yung isa ng Pogo? Sa China ba talaga ay laganap ang Pogo? Sa totoong buhay, sa China ay hindi umuubra ang mga ganyan na gawain, ano? At taga makukulong. At malamang kung naging korap ka pa, Itay. ano? Mm. Lumakas ang loob nitong mga sindikatong ito at pumunta sa Pilipinas dahil tandaan natin nagkaroon ng issue ng Pogo o pagtatawa ng mga Pogo ay nung panahon mismo ng dating Pangulong Duterte. Ano, at lumaganap yan. At nagtataka na ako, ano, yung ihip kasi ng hangin, may mga ilang senador na galit sa Pogo, pero sila naman ay bahagi na nag-legalize ng Pogo. Kakalimutan yan sa pagkano ng history ng kinakaharap natin sa kasalukuyan sa usapin ng Pogo. Dahil ang mga taong may part na nag-iimbestiga ng Pogo at galit na galit sa Pogo ay mga the same senators din na nag-legalize ng Pogo ng mga panahon na yan. So, nagulat na lang tayo, ekta-ektaryan lupa, ang natayuan ng mga gusali at mismo na rin sa social media, ang ating na mga kababayan na nagsasabi na sa panahon ng mga panahon na yan na hindi pa na Nawala. Ibig ko sabihin, Kap, tuloy mo, naghang ka. Pakituloy. yung scamming incident sa ating bansa ay ang dami na scam every day, may mga ulat. Hindi tayo nag-uusap sa daan libo, milyon-milyong piso ang nabibigyan ng mga scammer na ito na ngayon ay nung iniimbestigahan na ay bumabalik saan galing yung mga text scam, saan nanggagaling itong mga tawag na ito, paano naloloko yung ating mga kababayan, at naitala Pampanga, sa Tarlac, Cavite, kung saan may malalaking hub itong mga Pogo na ito. Kaya yun yung maganda munang balikan. Yung bang pagsulpot ng investigasyon, na iba pang usapin yan, kasi titignan din natin at hihimayin natin. Ano nga ba ang intensyon ng kasalukuyang gobyerno? Bakit ngayon lang, after 2 years, ay bakit yung bakbakan? Totoo yan. Dahil ang tanong nga dyan, mabanggit mo yung sinabi mong bakit ngayon lang. Samantalang matagal lang isinisigaw, matagal na yung investigasyon ng ni Senadora Risa Ontiveros sa issue ng Pogo, di ba? Sa epekto ng Pogo. Bakit ngayon lang? At saka yung usapin ng scam, marami ang nagsabi at nagpatunay na noong naging mainit ang tawag dito, ang panguhuli ng gobyerno, yung PAOK sa mga Pogo hubs na ito, malaki na bawas dun sa mga scam, yung mga text scam na yan, saka kung ano-ano pa. So, malaking bagay talaga. Pero ang tanong nga, sana hindi dingaskugon. Kapits, baka may follow-up ka dun sa issue yan. Hindi, kasi sabi nga niya kanina, yung mga dating umayon na magkaroon nga ng Pogo, sila ngayon yung nagsibaligtad at sila ngayon ng parang tanong ng tanong kung bakit ganyan, nagpapakabayani ngayon. Bakit nga kaya? Sila ba ay nakinabang noong una at ngayon ay napapansin nila na parang bibitawan na rin sila? Mga ganon. In fact, sabi ko nga sa tanong ko kanina, Kap Gary, according sa investigasyon ng Quadcom sa lower house, lumalabas na patungo doon sa mga tauhan ng dating gobyerno tulad ng yung dating spokesperson ng dating presidente, at siyempre tumuturo din ito doon sa dating presidente dahil alam naman natin na talagang siya yung ang alam ko diyan, correct me if I'm wrong, sabi kasi nung isang abogado na napapanood ko, si Attorney Claire, sabi niya, yung pagkakagawa ng batas ng Pogo is an executive order. Kung saan yung executive order na yun, questionable yung legalization executive order na yun. Dahil nga, lumalabas, doon sa charter ng PAGCOR, hindi pa pwede yun. Dahil ang PAGCOR ay nire-renew pala every 20-25 years. So,
kung doon sa nakaraang 6-7 taon na kung saan inilabas ni Duterte yung executive order, yung mga sinasabi mo natin mga senador na yan na sila nagsisigaw ngayon laban sa Pogo at saka yung mga kongresista, nanatiling tahimik sa nakaraang 6-7 taon. Di ba? Hindi, kung titignan pa natin sa mas malalim yan, talagang ito yung tinatawag natin na yung sistema natin ay talagang down na. Down yung system. Bakit ko sinasabi? Yung, yung pamimwersa, actually, bully si Duterte. Kung yung executive na sinasabi na yan tungkol sa Pogo, ay pambubuli yan sa mambabatas. Pangalawa, bilang ikaw yung mambabatas, representante ka ng mamayang Pilipino sa Senado o sa Kongreso, dapat ang bitbit mo ay yung tinig ng ordinaryong mamayan. Pahuli ka sa presidente at hindi at alam mo ang epekto ng Pogo na yan ay pwede makasira, makasira sa dignidad ng bawat Pilipino mabibiktima ng pagkasira ng pamilya dahil sa pagsusugal, dapat nanindigan ka, Mr. President, hindi ito pwede. Kaya nga tanong, kung sila ay nagpabuli, may pinangako ba sa kanila? Tandaan natin na 2016 yan, 2017 at magkakaroon ng dalawang eleksyon, midterm tsaka national election. Nakinabang ba sila? May lumabas bang pera rito para magamit nila sa kanilang mga political campaign o sa pangangampanya nila, di ba? Kaya issue yan eh. Kaya is a national issue. Huwag na tayong magpatali. Ito ay sugal-sugal lang, pero ito nakapasok ang sindikato sa loob mismo ng gobyerno at yung expose ni Senator Lacson na may isang pagtapal na 1 bilyon at may posibilidad na kaya yung bayaran ni Alice Goo, laking pera, ay isang nakakagimbal na katotohanan, system down tayo. At yun yung nakakatakot. At yung biktima niyan ay mga ordinaryong Pilipino. At kung ang ating mga mambabatas na nadyan sa national position ay walang kakayanan at lakas ng loob na ipaglaban, yun tama. Walang susulingan yung mamayan kundi magkaisa at palitan yung sistemang ito na umiiral ngayon. Lumalabas kasi na paglaruan tayo di ba? Na paglaruan mo for the end time mga mamamayang Pilipino. Na kung saan yung dating Pangulo, nung ginawa niya executive order, meron mga nagko-question sa legality and at the same time yung effectiveness ng Pogo na ito dahil sabi nga niya, nagpapasok daw ito ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan which is hindi naman pala totoo. Di ba ga? At the end of the day, nalaman natin, hindi man nagbabayad ng buwis itong mga ito. Bukod pa sa yung mas nakararami sa kanila ay hindi naman rehistrado at hindi nagbabayad ng buwis. Pangalawa, ito ay talagang pinagmumula ng krimen. Dahil lumalabas sa kasalukuyang investigasyon, marami yung mga na-tortured, mga pinatay, bukod pa yung talagang main objective nila na manloko ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kabits? Saka isipin na lang, mahigpit na ipinagbabawal sa China yung Pogo. Di nila dito sa Pilipinas. Ngayon, dito sila nagkakamal ng salapi. At di ba, ang ano pa ng ating dating Pangulo noon kikita ang Pilipinas. Pero, hindi naman tayo talaga kumikita. Kumbaga, ang pera, talagang dun pa rin sa kanila napupunta. So, isipin na lang ng mga politiko na to na doon ibinawal, pero sa Pilipinas, umubra. Sino ang nakinabang? China pa rin. Ang nakakalungkot kasi, tong usapin ng Pogo ay pwede na maiano natin sa national security ng bansa. Talaga. Una, dahil nagkakamal ng pera ang mga nasa gobyerno sa habang panahon sa pagbubuli ng China sa Philippines rin, ay tahimik ang nakarang administrasyon. Actually, kahit yung vice presidente natin ngayon, kahit binabangga na ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko, sasabihin niya, Hindi kumikibo. hindi ako kikibo dito at ang katuwiran pa ng isang kapatid, wag niyo na asa magsasalita si Vice Presidente. Nagkaroon kasi natapalan yung mga bibig nila ng maaring pera, bagamat wala tayong ebidensya dyan, pero sa tinuturo ng mga investigasyon, sina Attorney Harry Roque, mga ganyan, at ang mga patatas official pa ng dating administrasyon, ay may
nandun lagi sumasabi, nalalagay yung pangalan nila, wala sa mga dokumento, at hindi na nila ito madidinay. Pero ang isa kasing tanong, na kanina na sabi ni Cap Dates na sinabi niya para sa hahantong? Bakit ganito? Ano ang magiging? Pero ang tanong ko talaga seryoso ba yung gobyerno talaga may maparusahan? Ano? Mm. Kasi kaya ko tinatanong to, mas political pa itong tanong na ito, kasi tandaan natin, hindi papayag ang mga Duterte na makapanatili din ng mga Marcos sa mahabang panahon na diyan sa posisyon na yan. At ang mga Marcos din ay hindi rin papayag na makabalik ang mga Duterte sa posisyon at gusto nila manatili dyan sa mas mahabang panahon. Kaya ang gawin niya ay atakihin ang pwede na pagkuhanan ng malaking pondo. At yun nga, ang pinaka-busy Mm. na pwedeng pagkuhanan ng pondo ng mga Duterte ay yung pagiging Mm. nila sa mga Chinese friends nila. At iyan nga Mm. yung pogo na pinag-uusapan ngayon. So kung ako yung isang politician at gusto ko manatili, ang bibirahin ko ay yung financial o pwedeng pagkuhanan ng pondo para mapahina yung makinarya nila sa midterm election next year at sa national election sa 2028. Ay, maibalik ko lang yung sinabi mo kanina, yung bakit ngayon lang, di ba? Yung sinseridad, questionable yung question sa sinseridad ng gobyerno, at saka kung bakit ngayon lang, nagpulblas sila na upakan o ika nga ay isara. Magkaroon pa nga ng deklarasyon si Presidente Marcos noong kanyang persona na total ban, di ba? Bakit Mm. ngayon lang? In fact, sabi ko, ano ko lang, na marami kasi, naramdam natin yan, marami, maski yung kasalukuyang Speaker of the House, si Romualdez, sabi niya, Okay. a few months ago, bago nangyari itong mga pangyayaring ito, sabi niya, pwede namang mag-maintain tayo ng mga pogo hubs na ganyan na illegal, pero konti lang. Hindi naman kailangan total ban yan. Tapos meron pa akong isang kaibigan na kongresista sa Parting Bicol na sabi niya, yun daw, i-maintain daw yung ilang pogo hubs at yung kikitain doon, siya naman gamitin sa paghuhuli sa mga illegal. Di lalo tayong walang kinita. Di ba ka? Ay, ibig sabihin, diyan makikita natin yung sinseridad. At nagiging questionable nga, sincero ba talaga ang gobyernong ito na putulin ito? At kung sincero, sana nga ito totoo, di ba? At saka tandaan natin sa pagkaupo ni Mr. Marcos, yung kanilang slogan ni Sara Duterte na unity, yun, Hmm. yun na lang yung plataforma nila, hindi pa nila nagawa. Tandaan natin yung honeymoon period kasi ng 1 year ni Duterte tsaka ng mga Marcos, medyo smooth pa yan pero may banggaan na. At nung second year na nga, itong taon na ito, ay talagang nagbukas na yung talagang hindi na maikakaila na may biyak na doon sa alyansa ng mga Marcos at Duterte. Hmm. Kaya nung pumira na si Sara, ay hindi inaasahan ng mga Duterte na ang pagbira sa kanila ay dadalihin yung mga kaibigan nilang mga nasa Pogo na pinagkuhanan. At lumalabas na, di ba, sa investigasyon na ginagamit pa nga yung Pogo money as a reward para Oo. doon sa war on drugs nila. Kaya makikita talaga kung lahat ng mga pangyayaring ito, lahat ng mga naratibo na nakukuhang ebidensya, nakukuhang mga salaysay, ay tumuturo talaga doon sa mahigpit na naugnay ng mga Duterte ng kanyang mga dating opisyal sa Pogo. At ito kaya yung after ng breakup ng Uniteam, ito na yung naging resulta kasi after nung July, bago magsona si Marcos, si Mr. Marcos, tandaan natin, mga May, okay pa sila. Pero nung mag-break up na, after sona, nagsimula na kagad yung investigasyon Kaya mas political yan, gumanti lang yan, o taga nagbanggaan na, naglagyan na sila ng puwersa, matibay sa kanila dalawa ngayon. Pero ang tanong, saan nga ba tutungo? Kaya tayo mamamayan, katulad ng sinabi ko kanina, may mga naatasan na national government, inelect natin mga representante natin, napabor naman sa Pogo, biglang bago ang ihip ng hangin, hindi natin sila maaasahan kung sa totoong laban. Kaya yung mamamayan, yung Pogo na yan nagbukas ng malaking usapin, ay talagang nagiging critical din ang mamamayan na niloloko tayo.
In fact, Teka. babalik ko lang. Kabis. Sige, ganito. Garrett, Kap Edwin, ano? Di ba parang habang nalilibang tayo ngayon sa panonood at pakikinig sa mga hearing ukol dyan sa Pogo, kay Kibuloy, at saka yung paghihiwalay ng Marcos Duterte Unity Team, hindi kaya parang nakakalimutan na natin yung issue ng tungkol dun sa ating teritoryo na baka hindi natin alam unti-unti nang lumalawak yung pagsakop ng mga Chino doon sa ating teritoryo at saka isa pa baka nakakaligtaan na rin natin na eto at nakaabang yung sa ICC baka hindi matuloy itong paghuli dahil nalilibang tayo dito sa mga issue na to. Baka parang pinapaikot-ikot tayo ngayon. Maganda nga na yung mga ganitong programa ay papaalala sa ating mga kapwa migrante. Ano ba, bigyan natin ng isang ng mas at kailan lang nangyari, di ba? Few weeks ago lang. Habang nasa ang PNP ay seryoso kay Kibuloy na ulihin, mainit ang issue ng Pogo. Si Mr. Marcos, hindi siya masyado nagsasalita sa issue. Oo nga, nakapagtataka, no? Ay hindi tumitigil at ang kanyang mga galamay para sa pagdukot ng mga progresibong member ng mga organisasyon. Yung nangyari sa dalawa na magkasunod, 23 and 28 ng August, Mines, mga taga-Albay. Tumataas yung bilang ng mga sapilitang pagkawala. Tumataas ang bilang ng mga biktima ng mga bombardment, ng strafing sa iba't ibang panig ng ating bansa, yung mga human rights violation. Tumataas siya sa panahon ni Mr. Marcos habang natatabunan yung issue dahil nga may Pogo, may Kibuloy na magkasabay, pero yung issue ng mamayan, kamusta na investigasyon doon sa kakulangan ng gobyerno sa Bagyong Karing at Enteng? Kamusta na rehabilitation yan? Kamusta na yung investigasyon doon sa oil spill? Pinangalanan na San Miguel ay sa kanila yan. Ano ang ginagawa? Ano na ang posisyon ng gobyerno dyan? May mapapanagot ba? Paano yung kompensasyon ng mga mangingisda? Maraming issue ang pwedeng matabunan. Ang usapin ng Pogo dyan, pero isang ganun lang, yung walang tatatlong representante lang ang makabayang representative lang ang question sa proposed budget ng Office of the President. Kasi sila pinagbigyan magtanong. At sila honestly, gino na lang yan, inapprove sa committee level yung proposed budget. Ito yung mga bagay na dapat nagre-remind tayo sa tao na talagang hindi lang issue, hindi lang ang Pogo, hindi lang si Kibuloy, ang dapat natin pag-usapan dahil marami pa na issue na dapat pagtuunan din ng pansin. Tulad ng sinabi ko, sunod-sunod ang pagdukot, ang lumalala at dumarami ang bilang ng mga desaparecidos na dapat pagtuunan din ng pansin. May hustisya nga ba? Gumagulong nga ba? Para kanino? O baka nililibang lang tayo, diversionary tactics, di ba ka? Sa mga tunay na issue. Yung malalim na issue, tulad halimbawa, nung mataas na bilihin, di pa wala man na bago, di ba ka? Na kung saan natatabunan ng mga issue na kung saan mas marami ang nawalan ng trabaho ngayong taong ito kumpara ng isang taon, di ba? Tapos pagdating ng Disyembre, sasabihin na naman nila, tumaas na naman tumaas na naman ang maraming trabaho. Siyempre, papasko di ba ka? Normal yun. Mas tumaas ang ekonomiya, siyempre mas mataas ang padala ng mga OFW sa Pilipinas, sa mga kababayan nila mahal sa buhay. So, ibig sabihin, tama yung sabi ni Kap Gary. Ang ko lang, maibalik ko lang isa pa bago tayo pumunta sa isa pang topic. Yung nabanggit mo tungkol doon sa campaign fund ng parte ng bahagi ng Duterte. In fact, napansin ko rin yan. Simula nung nagipit nga itong mga Pogo na ito, before that, mapapansin natin yung mga tauhan ni Duterte, bakit panay out of the country? Merong Hong Kong, merong Canada, merong United States. At nakikita naman natin kung paano sila mag-organisa ng mga rally sa Pilipinas, talagang naglalakihan. Kung di pa ito naharangan ng mga local government officials na gusto nilang puntahan, talaga makikita mo, tanong ko sa sarili ko, saan kaya kukuha ng pondo dito mga ito? Wala na naman sila sa gobyerno, di ba? Saka makikita mo sila, talagang, sabi nga, yung isa nagpunta sa New York, meron pang California. Isa ng pondo dito mga ito.
Yun yung questionable. Tapos, nung nag-full blast na kayong gobyerno, tigil na. Hindi na sila makalabas kayo. Nandun sa Pinas, nakatenga na. Di ba? Ibig sabihin, yung flow of money, maaaring galing nga dito sa Pogo, dapat naputol. Kaya sila ngayon, yun, nakatigil ngayon sa Pilipinas. So, Kabgari, meron akong, pag-usapan naman natin yung tungkol doon sa isa pang controversial na pinagpiestahan ng mga social media, ng mga mainstream media, at saka ng mga mamayang Pilipino. Yung tungkol po doon kay Kibuloy. Hindi naman lihim sa atin lahat yan. Ha? Naging maigting ang drama ng nakaraang 16 days na paghahanap sa Nooy Pugante. Hindi na siya Pugante ngayon na leader ng kultong kay OJC na si appointed son of God daw na si Pastor Kibuloy. Nahuli na siya. Ano at paano ang magiging ending ng istoryang ito sa palagay mo? Ay, nako, napaka-drama. Hindi, ganito. Tignan natin. May tanong pa nga, inaresto ba o nang sumuko? Tignan natin ang pagkatao ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. Kasi parang maganda kasi laging binabalik kung sino siya. Sino ang mga kaibigan niya at ano nga ba talaga ang papel niya sa buhay at sa mundo ng politika ng Pilipinas. Tandaan natin si Pastor Kibuloy, hindi na bago yung mga akusasyon sa kanya ng human trafficking, money laundering, na bata. Child abuse. Nasa South Korea pa ako talagang laganap na yung mga kanyang mga alagad na nangongolekta ng pera, nanlilimos kahit sa ibang bansa. Hindi na yan, noong pa, ewan ko, 10 years ago, nagsimula ng investigasyon sa UN, yung mga dati niyang mga kasamahan na nagsasabing ganito na ang ginagawa ni Kibuloy. Ang tanong doon kasi, bakit hindi siya nagalaw sa kabila ng mga ganitong mga akusasyon? Tandaan natin, si Kibuloy ay napakalakas ang dami niya kaibigan sa national position Si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Siya pa yung nagpatong ng corona. Parang may corona malalaki sa Pinasbasan. At tandaan natin, tuwing may national election, nag-i-invite siya ng mga politiko na ini-endorse niya. Di ba? So may endorsement. Kung mayroon kang kapanalig na ilang milyon ng members niya, di ba? At malaking porsyento at hindi makakaila na maraming na national position na nagpa-endorso kay Kibuloy. Di ba? Kaya hindi siya magalaw dahil meron talaga siyang mga taong nagkakilala at paprotekta sa kanya. Siyempre, wala nang iba dyan at pang pinakamatunog na kanyang best friend ay si Duterte. At sa panahon na hinahanap siya, di ba? Pinagkatiwala niya, pinag-ingat yaman niya, yung buong ng kanyang compound ay pinagkatiwala niya kay Duterte. Yun yung malinaw. Kaya hindi siya magagalaw, at kaya marami siyang protector. Ngayon, totoo naman na ang daming mga tigapagtanggol ni Kibuloy, ng mga Duterte na overkill, nasaan ang human rights group, nasaan ang simbahan, bakit di nagsasalita. Pero itong mga tao na to na naghahanap ng tulong, ay mga distinct person at personahe rin na nung ikos o kine-question ang EJK, kine-question ang war on drugs dito, ay sila ng mga tao na nagsasabi na dapat mga salot kayo. Huwag kayong magreklamo, mag-cooperate na lang kayo sa gobyerno. Di ba? Itong mga tao din ito ngayon, tigapagtanggol ni Kibuloy. Ngayon, bigyan kita sa Senator Bato. Di ba? Ilang beses niya inulit sa kanilang hearing sa Senate. At nire-remind niya ang pambansang pulisya. At sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya mismo, I reminded you na tayo, ang ating principle ay we are here to save lives. Pero ibang-iba si Bato, no siya yung PNP chief. Ilan yung pinapatay nila sa gera kontra droga. At marami doon ay mga inosente katulad ni Kian. Di ba? Ano yung pinagsasabi niya para pinoprotektahan niya raw ang karapatan ng mga taong ito? Pero nga siya yung PNP chief Ang dami nilang pinapatay. Wala sa kanya yung human rights na yan.
Pero hindi ko sinasabi na wala na violate na karapatang pantao dun sa mga member na ordinaryong member dahil naano na sila eh. Yung kumbaga, hindi mo masisid ang mga ordinaryong tao na to dahil nasa kulto sila at yun ang paniniwala nila. Hindi ko ibig sabihin na wala na violate na karapatang pantao dun sa mga member na nasa labas. Pero ang question kasi, yung mga katulad ni na Bato, na kung may question sa tinatawag na human rights, mukhang hindi ako makapaniwala kasi ang dami sila yung number 1 na at notorious na lumalabas sa karapatang pantao. Violator. Di ba? Ano yun, napaka-nonsense ang pinagsasabi ni Bato. Nakakalungkot nga eh. Yung mga taong pabor na pumatay ng mga sibilyan o number 1 supporter ng war on drugs si Duterte at wala raw EJK sa Pilipinas ay sila yung nag-head ngayon ng pagdinig sa usapin ni Kibuloy. Bato, si Padilla at si Bongo. Di ba? Hello. May mga pulis na ngayon na lumalabas at nagsasabi na ng kanilang mga tumitestigo na sila laban kay dating Pangulo. Doon sa kasi ganito na yan. Kumbaga, itong nangyari na sa loob ng halos ilang buwan ay talagang nalantad na, hindi na kaya pagtakpan pa ng kahit ano pa ang gagawin na lumalabas ng mga investigasyon at testimonya na magbibiin sa mga tao ito. At ng mga tao na nasasangkot ngayon, ay wala na silang maniobra pa na magagawa. Mukhang kumakaway talaga ang ICC. At wala na yan. Ang tanong na lang, ICC is coming to town na. ang tanong na lang ay gaano kaseryoso talaga ang gobyerno ni Mr. Marcos na mapanagod sa International Criminal Court itong mga tao na ito na laging lumalabas ang pangalan sa investigasyon kahit sa local at sa international court. Second point ay yung mga sangkot sa corruption na related sa Pogo, kaya ba talaga i-prosecute ng gobyerno? Tandaan natin, hindi to ordinaryong corruption. National level ito. 100 plus na mga Chinese national ang nakakuha ng birth certificate para maging Pilipino sa Digos, sa Davao del Sur. Paano nila ito nagagawa kung walang connection ito sa gobyerno? Sino ang mga nagsabing doon kayo magpa-late registered? Sino ang gumawa ng pamamaraan ng mga ito? Hindi to simpleng lang talaga na parang sugal-sugal lang. Kabuatan. Fake news na lumabas tungkol sa People's Liberation Army na nasa Cagayan. Pero ang hindi madideny ay hanggang sa birth certificate ay nagagawa tayong lokohin at makakuha sa pamagitan ng mga padrino ng mga taong ito. At yun na nga, sinasabi mo nga, nasa triad, at yung nangyari sa Davao na pinalalabas nila na masyadong inaapi ang mga tiga Davao, inaapi ang mga tiga Mindanao. Yung mga ganitong, nakakatakot kasi yung mga ganyan na inilalabas nila sa media ng mga propagandista nila dahil nag-create ito ng isa pang ng wall para pagkaisahin yung Pilipino instead na harapin yung problema ng bansa at magkaisa para baguhin yung sistema na nag-uukok na yung kabulukan hanggang sa local government. Ano ko lang inabanggit mo kanina, Kap Gary, yung tungkol sa birth certificate. Tama yung sabi mo, magkakaugnay yan eh. From Pogo, at saka yung pagpasok ng mga Chinese nationals dito sa Pilipinas na kung saan to the point na nung panahon ni Duterte mas lalong naging corrupt ang mga ahensya ng ating gobyerno. Saka nakakita tulad nga sa mo sa isang maliit na munisipalidad sa Davao nakakuha ang mahigit 1,000 Chinese nationals ng Peking birth certificate, di ba? Late registration. Isang maliit lang yan na bayan. Paano pa? Yung gaano karami ng mga Chinese nationals yung nakapasok dito sa ating bansa na nakagawa ng mga ganyang bagay na kung saan ginigisa tayo sa sarili nating mantika.
Sa tingin mo, nabanggit ko nga kanina, matuloy ko, saan pupunta si Duterte sa lahat ng pangyayari ito? Saan siya pupulutin? Sana mapuro si Duterte sa kampungan. Sana, kasi ako nga, dapat si Duterte ay maging malusog. Yun ang wish ko eh. Maging Ako din. malusog ang dating Pangulo at bigyan siya ng lakas ng katawan para mas maganda kasi siya nakitang nasa kulungan. Kasi yun yung mag-aalis ng tinik, ng mga baras sa dibdib, ng mga ordinaryong mamaya na biniktima ng kanyang dahas. Kasi kung hihina yung katawan niya at matutsugi lang siya ng natural, parang hindi siya mapapanagot eh. Ang dapat, magkaroon siya ng lakas ng katawan, makita ng mga tao, ng ordinaryong tao na hindi man nila makuha ang katarungan sa batas sa Pilipinas, at least may international court na mag-uusig. At iyan ay mensahe natin sa lahat na nakaupo. Maaring makalusot kayo sa korte, pero hindi kayo makakalusot sa nagkaisang lakas ng mamayan hanggang sa international court, dadaling kayo. Kakalat ka rin namin kayo. Yun ang yung mensahe natin eh. Hindi lang tayo basta anti-Duterte lang. Mayroong pinanggagalingan. Oo, may pinaghugutan. Kasi kung tutusin nga yung hustisya sa Pilipinas, kaya makita mo marami nananawagang mga mamamayang Pilipinas sa social media, dahil nga sa kakulangan ng tiwala sa hustisya sa Pilipinas, ang hiling nila nga, si Kibuloy, mapadala na sa Amerika. Doon na litisin. Dahil alam nga nila, dito sa Pilipinas, lahat ay posible para malusutan yung krimen nila. At hindi naman lingid sa ating kalalaman na lahat na yung ina ng presidente, na si Imelda Marcos, convicted sa Sandigang Bayan, na kung saan dapat makulong ng mahigit 70 taon dahil sa ginawa niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Etong si Senador Enrile na ang kaso ay sa PDAP non-bailable, nakalabas pa. Nakaabot pa ng 100 taon. At marami pang mga politiko na alam naman natin mga nagsamantala sa ating mamayan at saka sa ating gobyerno ang patuloy na nakalalaya. So ako, talagang diretso sinasabi ko, yun talaga nakahanda na sa bahay namin dito. Meron ako isang bandera ng Pilipinas at isang bote ng champagne na pag si Duterte ay dinampot na ng ICC at nakulong na doon, talagang bubuksan ko yun. Bubuksan ko yun at magse-celebrate ako. Celebrate ka. Para sa mahigit 30,000 Pilipino na pinakatay niya ng mga parang daga at pusa sa kalsada. Di ba? So, Kabdis, baka may dadagdag ka. Hindi, teka, tingnan natin yung oras. Alas 9:55 na. Ano pa ba? May mga tanong ka pa ba, Kap Edwin? Ay, ang tanong ko lang siguro maaaring kulang pa yung ating na-discuss ngayong gabi. Marami Serye talaga naman itong gagawin natin eh. masalim. Baka may tanong. May mga tanong ba? Teka ha, tingnan natin. Okay. Nawala. Basahin ko na, Kabdis. Meron ko dito. Teka, nawala. Sabi po ni kasamang Chris Marie Saldivar, good evening po. Di makagalaw si PBBM sa pagsugpo sa corruption kasi siya din at family niya may dapat pang panagutan sa taong bayan. Ano masasabi mo, Kap Gary? Tama naman yung una, yung binanggit mo na convicted naman yung nanay niya, no, na hindi nila magalaw-galaw at nakakalungkot nga yun yung batas may takip nga sa mata pero yung isang mata naman ay nakakasilip. Sino yung pwedeng ipakulong? Kung wala kang kaso, gagawin ka ng gawa-gawang kaso katulad ng marami nating kakilala na ngayon ay nakakulong sa gawa-gawang kaso. Yung iba nga ay di lang. Ito yung sinasabi ng ating kababayan. In fact, yung mga nakukulong ng walang kasalanan. Alam mo ba, mabanggit lang natin sa ating mga taga-subaybay, isang minuto lang. Meron ako napanood na isang documentary tungkol doon sa mga dahil napag-usapan niya si Imelda Marcos yung mga kababaihan na nakulong at patuloy na nakakulong. Karamihan sa kanila ay mga senior na meron pang 70 to 80 years old. Alam mo ba yung isang 90 years old na matanda na nakakulong? 10 years ago, nakalabas na siya ngayon, Kap Gary, 100 years old na siya. Ang kaso niya ay yung falsification of public documents. Hindi marunong. Samantalang yung matanda ay hindi nakatapos ni grade 1. Ha? Ibig sabihin, no read, no write. Paano mo papalsipikahin ang dokumento kung hindi ka maalam magsulat at magbasa? Di ba? Ganon
kabulok yung sistema ng hustisya sa atin. Patuloy silang nangulong ng 20-30 taon. Marami pa rin nakakulong ngayon. Samantalang itong mga mas malalaki ang kasalanan sa bayan, patuloy na malaya at nananatili sa masarap na pamumuhay. So, yun ang sagot na. Yun ang sagot mo. Ay, Gary, bago lang tayo magpatuloy, natin, meron kami huli tanong sa iyo. Gusto lang nating i-acknowledge yung ating mga kasama ngayong gabi, si Tita Cresci del Carmen, si Cap Jean de Jesus, si Ma'am Rochelle Magpantay, si kasamang Asir Adsehom sa taga-UK daw. Watching from UK. Tapos si Captain Luisay, magandang gabi Kagari, Edwin Dietz sa lahat ng mga kababayan. At saka nga si Ma'am Chris Marie Saldivar. Kung hindi man po namin makita yung iba, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. So, ang huling tanong, Kap Gary, mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa mga pangyayaring ito ng nakaraang 3 linggo at sa mga susunod pang mga araw na mangyayari. Dahil kita naman natin, meron tayong Quadcom, tinatalakay yung Pogo, yung EJK, tinatalakay ngayon kung si Kibuloy ba saang kulungan dadalhin or naghihiling pa ng house arrest, si Duterte tungkol sa ICC. Baka pwede mo kang bigyan ng isang brief na paalala sa ating mga kababayan. Tulad na nabanggit mo kanina, baka tayo meron itong diversionary tactics na mas maraming importanteng bagay ang dapat talakayin. Ano yung pwede mo ibigay namin sa ating mga kababayan na kung saan masigit tayong mag-concentrate at masigit tayong maging open-minded? Mga kapwa-migrante, mga kapwa-OFW, ang nasaksihan natin sa mga nakakaroon ng buwan tungkol sa Pogo, kay Pastor Kibuloy, ay bahagi lamang ng kahinaan ng kabuuan ng sistema sa ating bansang Pilipinas. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon na korupsyon na kung saan ang mga dayuhan ay kaya magpa-late registered sa isang maliit na bayan. Ang padrino system na lagana pa rin hanggang ngayon. Ang pambubuli ng mga national leaders natin sa mga nakabababa na posisyon. At ngayon naman ay narinig na natin na pag tinawagan sila, dapat nilang sumunod. Kahit alam nilang mali, kahit mali ang pumatay, ay gagawin nila dahil wala nang order sa bayan natin kung tutuusin, kung lahat ng mga testimonya na atin narinig ay totoo. Mga kababayan, malaking hamon ito bilang isang mamamayang Pilipino. Huwag nating hayaan na ang ating bansa ay patakbuhin ng mga tao, ng mga politiko na ang interes nila ay para sa kanilang sarili, magkamal ng limpak-limpak na salapi, i-ensure na ang kanilang mga susunod na lahi ay hindi magugutom at mabubuhay sa maranya habang ang milyong-milyong Pilipino ay nagdaraho na walang makakain, mababang pasahod, walang sariling tirahan, walang maayos na pagkakitaan, busabos ang buhay. Huwag nating hayaan na ating bansa ay patuloy na malugmok dahil lamang tayo mismo ay nagagamit ng mga politiko na para na lang tayong fans ng mga politiko. Tayo ay isang mamayang Pilipino, tayo ay may kapangyarihan na magluklok at mag-alis ng mga nasa posisyon. Gamitin natin ang karapatan ito. Gawin natin bilang isang Pilipinong responsable at kayang maningil sa mga tao, sa mga nakaupo, nasa local man or national level, ang kanilang tinatanganan. Huwag nating hayaan na ang ating bansa ay maging pinakawawang bansa sa buong mundo. Dahil wala tayong ibang uuwian, tayong mga OFW, kundi ang bansang Pilipinas. Kung saan man tayo naroroon, lalo na dito sa Europa, nakikita natin may accountability ang mga namumuno pag nakagawa sila ng mali. I-adapt natin yun. Yung ganung paniningil para yung mga korap, mga salbahe at mga walang kwentang leader na makaupo sa national position ay hindi nauubra kapag dala natin ang sinasabing ako ay responsableng Pilipino at ang bansa ko ay Pilipinas
ipagtatanggol ko ito sa mga magnanakaw, sa lahat ng mga abusado. Magandang gabi at mabuhay ang migranteng Pilipino.